nandito ba sa Rao, Francisco Motors. Kaya niyo ho ba i-manufacture itong modernized jeep at magkano ho kung kayo po magmamanufacture? Si Mr. Edgardo Sarao, sir. Bali, noong 2018 and 19, naglabas kami ng mga prototypes which cost around mga 2.8 dahil full electric yun eh. Ang nagiging problema sa PUV na full electric, medyo may kamahalan. Then, ang problema naman namin as manufacturer, yung source ng Euro 4 diesel engine, wala dito sa atin. So, yun ang hinihintay namin from Department of Transportation, kung magagawa nilang paraan yung source o supply ng mga engines and mechanical parts. So yung Euro 4 standard, wala ho kayong kakayahan Wala na talaga. May nabibili sa i-manufacture market, Euro 2 rating. Bali yung mga first generation na brand new diesel engine. Maganda rin yon dahil hindi nagkakapulot yun eh. Pero ang magiging problema dahil ang demands ngayon required this Euro 4 diesel engine. Wala ka makukuha except yung mga nasa gray market, yung Chinese paid. Okay. Medyo malabo pa Mr. Elmer Francisco, kayo po. Mr. Chairman, tayo po, noon pa po sinabi ko na to, sinabi ko rin sa media, sa congressional inquiry, kaya po natin. Kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards na mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standards na manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano mo i-modernize yung jeep kung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? Di ba? Parang walang connection. So, may iwan sa atin ay yung pagtataka na baka may connivance dito. Yun yung problema. So, dalawa kami ni Mr. Sarao na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarao, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Diba? Hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan ninyo yung PNS na ibinebenta ng DTI. Hindi nila yung pinamimigay. Yung PNS. Ibinebenta yun ng DTI. Inamin nila yan. Kung titingnan nyo yung litrato ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Bakit? Kasi yun yung kinonsulta nila. So umpisa pa lang mali na. Alam niyo kung saan namin nabalitaan na merong ganyang rollout sa TV. Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So napakahalaga niyan. Umpisa pa lang mali na eh. Ba't natin itutuloy? Yun yung tanong ko. Diba? So kung tanong, kaya ba natin? Yes, kayang-kaya natin. Kaya ang ginawa ko, unang-una, kinausap ko yung mga usual na usual partners natin. Kasi hindi lang naman jeep yung ginagawa ng Francisco Motors. 1960, pinasok natin Isuzu dito sa Pilipinas. 1970, pinasok natin Mazda. So, lahat ng Francisco Jeepney, simula 1960, maging yung mga kasama natin ng mga operators can attest to this. 1960 up to the present, lahat ng Francisco Jeepney, 100% brand new. And 85% Philippine-made. Hindi yung 25% lang. Di ba? Kasi ngayon, 25% sabi mo locally manufactured, kalokohan yun. It's a way for them to be able to import and call it locally manufactured. So, para sa akin, malaking kalokohan yon. Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Kasi Euro 4 engine, Euro 5 engine, sobrang mahal, hindi na ginagamit sa ibang bansa. Ngayon, hindi jeepney yung ibinebenta nila.
In contrary, and with all due respect to Yusek Ortega, sinabi niya na, okay, it's a marketing concept na kapag maraming competitors, bababa yung presyo. But I beg to disagree. Ang tanong ko sa kanila, ilang negosyo na po ba yun na nasimulan ninyo at naipundar ninyo? Kami, 77 years na kami dito sa industriya. Ako personally, 32 years na. Pinasa ko na nga sa anak ko eh. Siya na yung presidente at CEO ng Francisco Motors. Pero ang sa akin, kung i-open mo yan sa lahat ng mga foreign manufacturers, ang dami naming mga trabahador na nawalan ng trabaho. Dahil inopen mo sa foreign manufacturers. Hindi totoo yun ang makakababa ng presyo. Ang tunay na makakababa ng presyo ng tunay na jeepney ay economies of scale. Kailangan merong mga manufacturers dito sa Pilipinas, local manufacturers, na gagawa ng tunay na jeep. Yun ang dapat mangyari. Hindi tayo dapat yung directly importing lang. Hindi pwede yun. Kasi hindi tayo makaka-achieve ng economies of scale. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Saraw doon sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Attorney Guadis, pinatay niya. Lahat ng proposal namin. Yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeepney. Pinatay ni Chairman Guadis. So, paano gagawin natin yan? Di ba? Si Chairman Guadis dito. Ayan, At least ngayon, Mamamatay. magkakaharap tayo dito. Di ba? Para mamamatay ka ng mga jeepney Ang problema, units. ito, Mr. Chairman, ang problema ko, nakausap, full disclosure, kasamahan ko si Secretary Bautista sa Rotary Club. Kaya nakakapag-usap kami ng diretso. Meron akong pinropose sa kanila, inassign ni Secretary Bautista si Chairman Guadis. Dito sa natutukan to. Nag-set si Chairman Guadis, nag-agree kami ng meeting schedule. Siya yung nag-set. Siya yung hindi umattend. Totoo to. We are under oath. Di ba? Siya yung hindi umattend. Nagpadala siya ng representative, si Attorney Cofino, from the legal division ng LTFRB. Pinresent ko yung buong programa kay Attorney Cofino. Siyempre, nirelay na sa isa, nirelay sa dalawa, nirelay sa tatlo. Pagdating kay Attorney Guadis, iba na yung kwento. Nung kinausap siya ng DCRH, sinabi niya doon, point by point, lahat mali. Bakit? Kasi hindi niya naintindihan kung ano yung proposal namin kasi hindi nga siya nag-attend. Hindi rin siya nakipag-usap tungkol doon. Kaya nga, sabi ko, klarong-klaro. Meron pang isang point na I'll get to that point in just a little while. Ngayon, matibay ang Francisco Jeepney. Gamit nila yan. Kahit sila Kaobet, sabi ni Kaobet dati sa TV, pag Francisco ang jeepney, maski sa butika makakabili ka ng pyesa. Sabi mo yan, Kaobet. Diba? Totoo yan. Dahil ang gamit nila hanggang ngayon, nung iba sa mga operators natin, Francisco Jeepney pa rin, o Saraw Jeepney, nagawa namin 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin. Pero yung mga minibus na imported, 3 taon pa lang, zombie na itsura. Thank you, Mr. Francisco. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me po. Okay, sandali po, mabilis na question to, kasi nabanggit kanina ni Mr. Edgardo Saraw at saka ni Mr. Francisco, yung Euro 4 engine. Yun yung ni-require nyo dito. Number one, kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernized jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Mr. Chair, may I be recognized again? Bakit kinakailangan Euro 4? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, when we assumed this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So, we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sandali lang. Sa next hearing, patawag natin yung DNR? Patawag natin. So, Then, DNR nag-set niya. Opo. Baka ang negosyo ng taga-DNR na yan, yung Euro 4, doon kayo kukuha surplus. Basura na lang daw O tapos ngayon,
yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. Mr. Chair, it is Euro 4 or higher. Yun po ang nasa standards ni DNR na doon po sinunod Sandali ni naman. DOTR. Okay, Mr. Sarao, And ano yung engine na kayang i-manufacture dito ninyo? Wala po tayong walang manufacturer dito ng makina. Wala. We outsource them from Japan. So yung sa inyo body, Body chassis. chassis, Oo. Yung mechanical parts and engine, sa labas na lahat yan. import yun. Kaya yun ang naging problema nung in-announce nila yung PUBMP kung saan kukuha ng mga brand new parts from... So kung para sa inyo, sa ngayon ano ba yung engine ng mga jeepney na tumatakbo sa ating mga kalsada? Yung mga surplus pero recondition. Parang bago na rin yon at pumapasa doon sa standards ng smoke emission nila. Then, isa pang in-introduce namin yung full electric. Medyo bago to sa mga tao natin kaya hindi nila masyado munang ine-embrace. Pero definitely, ang takbo ng transportation sa full electric lahat eh. Pero right now, we have to settle on diesel engine na Euro 4 or higher yung rating. Yun Ang sinasabi naman kasi ng ibang mga jeepney driver, pag electric, of course, maganda yan. Maganda sa environment. Kulang tayo sa wala pa tayong mga charging station. Yun, ang downside doon. Diba? Saka yung sa spare parts, medyo mahirap din. Mr. Chair? Bago po kasi yung technology na yan dito sa ating bansa kaya probably it will take 5 or 10 years bago natin i-embrace yung technology no. Although maganda talaga kung maganda, pero right now we have to settle sa fossil fuel fed engine like diesel engine para sa public transportation. Mr. Kaso Chair? nga, ang sabi ni Elmer, Sige po. yung Euro 4 pasina. Hindi, So we kanina have to look for another raise na nga si source. Mr. Edmond Araga. From what organization are you, sir? Good morning po. I'm Edmond Araga, President of Electric Vehicle Association of the Philippines. I would just like to make some comments as to the statement of Mr. Francisco and Mr. Sarao. In defense for LTFRB, LTO, we were one of the associations, private professionals that were being na nag-confide po sa amin for the technical matters of the standards, and together with BPS, we are also part of the technical working group to support the PUB modernization program. Before it was being launched, it was being discussed upon by this. We are part of the as one of the representatives from the private sector. We were able to secure assistance to them for free, and that we coordinate with them with the programs as to elevate this further to roll out on the industry po. And that lahat po ng standards na yan, pinag-aralan po namin yan. Not only with the Electric Vehicle Association, together with the PPMA or Philippine Parts Makers Association of the Philippines, and with the other constituents that are related to the auto industry. So kami po ay tumulong sa kanila during that period para ma-roll out. And then we really support on that idea. Now on the part of the electric vehicle, as per se, it's been 2015, 2013 to be exact, when we were being accredited by LTO, BOI, as to supply the e-jeeps. In fact, one of our member is a pioneer status of producing electric jeep. Now, on the part of the electric jeeps that have been rolled out under the LTFRB program, there were already 400 to 500 units that were using as a public transportation. In fact, some of the cooperatives, meron naman din pong nag-take ng EV, electric vehicle. Yun po ay base naman po doon sa compliance po sa lahat ng mga requirements. The only thing that hindi kami mag-take off, nasabi naman po ni Mr. Sarao na mahal talaga ho ang units ng mga EV as compared to Euro 4. Now, on the part of the manufacturers, we are also
some of our members are local and others already bankrupt na. Kasi on the part of the financing companies, the financial institutions are very conservative. It is only Land Bank and DBP who were the ones who entertained on the financing scheme of the electric vehicle. That's why it really has a difficulty. It has a hurdle. Now, on the part of the charging stations, there were already charging stations at place. In fact, we are working with the Department of Energy in establishing the charging stations. Okay, And- sir, saan itong mga charging station na ito? Sabi mo, meron na? Yes po. Most of the operators have their charging stations at their terminals. So for them to operate and continuously working to sustain the operation, may mga terminals po sila na nag-charge na po in place. So, bawat terminals, Meron po. Meron po. And that there have, as part of the cooperative or requirements po nila, may mga sariling garahe, doon po nila charge yung mga units po nila. In fact, yung iba po, hindi na charge swapping station. So may mga nagsaswap po ng battery to continuously sustain the operation. okay. Thank you po. Thank you po. I'd like to recognize the presence of Governor Dong Padilla. Governor, meron ho kayong gustong sabihin? Sir. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat po ng nandito. Kami po ay especially sa local government. Kami po ay buong-buo ang suporta, especially sa modernization program. Ang sa amin po, punto de vista ng local government, nakikita po namin sa merkado, especially sa kalsada ngayon natin, we may need to modernize at least 250,000 jeepneys. Ngayon po, kung ito po ay ibibigay sa lokal na manufacturers, katulad po ng Sarao and Francisco, na ito naman po mga local manufacturers na ito ay mahaba na ang karanasan sa pag-manufacture ng jeepneys. Ngayon po, kung sila po ay susuportahan ng atin pong pamahalaan, na ito pong 250,000 jeepneys ay ibigay sa lokal, sapagkat nakakalungkot naman pong tignan kung yung mass transport natin ay ibibigay pa natin sa imported. Dahil kung titingnan po natin, lahat po tayo siguro dito, 100% imported na sasakyan ang sinasakyan natin. Pero nakakalungkot naman kung kaya rin lang naman po ng local manufacturers katulad po ng Francisco at Sarao, bakit pa po natin ibibigay sa ibang bansa? Ngayon po, nakikita natin ang taas po ng unemployment natin at papataas pa po yan. Ngayon, kung ibibigay po natin ang suporta ng gobyerno natin sa local manufacturers, kahit dito lamang po sa mass transport, especially sa modernization po ng ating sasakyan sa masa, napakalaki po ang may bibigay na benepisyo sa ekonomiya. Lalong-lalo na po, nandito sa Metro Manila, nakikita natin, nagsisiksikan ng mga manggagawa. Nandito po ako dahil sinusuportahan ko po yung inisyatibo po ng Francisco, dahil sila po ay yun pong kanilang production line ay ilalagay po sa amin pong economic zone sa Camarines Norte. So ito po, siguro initially makakapagbigay 2,000 hanggang 3,000 manggagawa, at depende po sa magiging suporta ng gobyerno, na ako po nakikita ko, it will create triple effect. Dahil kung ang mga manggagawa na nandito sa Metro Manila ay may engganyo natin bumalik sa probinsya, dahil kung titignan po natin, ilang local manufacturers po ang mabibigyan ng benepisyo kung itong 250,000 na units na ito ay bibigay natin sa lokal na manufacturers. Ngayon po, doon sa punto de vista naman po, pinag-usapan na po namin ito sa Regional Development Council. Yun pong issue ng route plan. Ay suportado ko po yung binanggit mo kanina, Your Honor. Ano po ay
nakikita po namin, kasi ako po, 9 years po akong naging mayor at ngayon po ako ang governor ng aming pong probinsya, nakita ko po na malaki ang magagawa ng LPTRB na suportahan po ang LGUs. Dahil hindi naman sa sinasabi kong incompetent o hindi kaya ng local government, kaya lang malaki po ang magagawa na kung magtutulungan po ang LGUs at ang LTFRB. Sa ngayon po, nabanggit po yung kooperatiba. Naintindihan ko po yung concern nila. Sapagkat kami po sa lokal na pamahalaan, ipinupush po namin o sinusulong po namin na ang lahat ng sektor, agrikultura man, o ito pong mga mangingisda at mga transport, ay bumuo ng kooperatiba. Hindi ko po masyadong maintindihan bakit ang ilan sa atin pong hanay ng mga tsuper ay ayaw pumasok sa kooperatiba. Sa akin po, para sa empowerment po ng maliliit na sektor, napaka-importante na sila po ay maorganisa. Sapagkat nakita po natin sa mga mauunlad na bansa, ang transport po talaga ay organisado, pinatatakbo ng isang kooperatiba. Kaya lang po, ang kinatatakot lang po nila, yung concern nyo po, Your Honor. Pero sa tingin ko po, kung talagang maipapaliwanag, magkakaroon ng maayos na komunikasyon, ang atin pong LFTRB at ang hanay po ng mga tsuper, sa tingin ko po ay magkakasundo dahil ito po ay napakagandang magiging development na ang transport industry po ay mabuo po bilang isang matibay na kooperatiba. Okay, thank you. So, yun naman po siguro tungkol naman po doon sa presyo. Nakikita ko po kung local manufacturers naman po ang bibigyan natin ng suporta, yung pong presyo, palagay ko po ay bababa. Pinag-uusapan po namin ni Mr. Francisco na ang tingin po niya kayang ibaba ng 1.9 million ang presyo kung ito po ay lokal na gawa. Pangalawa, kung medyo may issue po ng presyo, since ito po ay lokal na gagawin dito sa Pilipinas, pwede pong pag-usapan na pahabain ng warranty. Kasi kung lokal naman po ito, nakita naman po natin yung mga saraw, gawa at Francisco, 50 anyos na, tumatakbo pa sa kalsada. So, hindi na po question yung quality ng sasakyan. So, ang tingin ko po, kung pahahabain po ang warranty na binabanggit nga po ni Mr. Francisco na kaya niyang ibigay hanggang 15 years ang warranty. Ngayon po, doon naman po sa terms of payment, kasi kung titingnan nyo, masyado yatang mahal ang 2 milyon para sa isang ordinaryong operator. Bakit hindi natin tignan pahabain ang terms of payment? Kasi meron naman pong suporta. Sabi ko nga po, kung kayang pahabain from 7 years to 10 years or to 12 years, ang sabi naman po ni Mr. Francisco, may mga bangko nang nagko-commit sa kanya na pwede talagang pahabain po kung susuportahan naman ang warranty ng local manufacturers. Okay, thank So you. yun lang po, maraming salamat. Thank you, Governor. Mr. Chairman. Chair. Tama nga naman yung punto ni Governor Padilla. Siguro habaan, siguro sa bangko kakausapin natin from 7 years to 10 years, 12 years para yung monthly amortization bababa din. So may kikitaan pa rin yung jeepney driver. Meron siya may uwi sa kanyang pamilya, di ba? At the end of the month. Nakikita ko isa sa mga reason bakit hindi matuloy-tuloy din po itong programa. May mga tumututol. Hindi niyo po na i-disseminate yung information properly. Ito na nga po yung sabi kanina sa